4,181. Sagot ni Yemima, mula nang mahuli ka, napakagulo ng mga bagay sa pamilya. Maraming matatanda ang nagsimulang mag-udyok ng mga bagay-bagay at iminungkahi pa nga na pumili ng isang bagong kahalili. Muntik na silang pagbigyan ng tatay mo. Sa kabutihang palad, ang Grand Patriarch ay tumayo upang pakalmayan ang sitwasyon. Maikling ipinaliwanag ni Yemima ang mga panloob na salungatan ng Doom Race. Kahit na ang Doom Race ay kasalukuyang pinakamalakas sa Greater Realms, hindi sila nagkakaisa. Sa katunayan, maraming mga salungatan at pakikibakas sa loob. Ang Doom Race ay nahahati sa maraming paksayon ni Dolph, paksayon ni Yori, at paksayon na pinagbuklod ng ilang matatanda. May magaspang na ideya si James sa sitwasyon ng Doom Race dahil nasa kanya ang mga alaala ni Wyatt. Gayunpaman, ito ay isang mahabang panahon mula nang mahuli si Wyatt. Kaya, hindi alam ni James kung ano ang nangyari habang si Wyatt ay nakakulong sa Heaven Eradicating Sect. Kaya naman, maaari lamang niyang tanungin si Yemima tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Biglang napatigil si Yemima sa kanyang kinatatayuan at napatingin sa nakabalatang si James. Parang napakalakas ng aura mo ngayon. Nakapasok ka na ba sa quasi-acme rank? Hindi itinago ni James ang kanyang aura nang dumating siya sa teritoryo ng Doom Race. Kaya, madaling maramdaman ng mga powerhouse ng Doom Race ang kanyang cultivation rank. Si Yemima ang pinakatalentadong babae sa kasaysayan ng Doom Race. Siya ay may malaking potensyal, at ang kanyang cultivation base ay bumuti sa isang nakakatakot na bilis. Matagal na niyang naabot ang acme rank. Higit pa rito, pinagkadalubhasaan niya ang karamihan sa mga landas ng langit at lupa at iilan lamang ang kulang. Ang kanyang Chaos Path ay medyo kumpleto, at madali niyang naramdaman ang cultivation rank ni James. Napangiti ng mahina si James at sinabing, "Yip. Nakapasok na ako sa quasi-acme rank at malapit na akong maabot ang acme rank." Habang nagsasalita, pinulupot niya ang braso niya sa balingkinitang baywang ni Yemima at hinayla siya palapit. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, "Malapit ko nang maabot ang kahilingan na iyong iminungkahi." Namula si Yemima at kumawala sa mga braso ni James. She said frantically, "Magpahinga ka muna. Titingnan ko ang sitwasyon at magkita tayo mamaya." Pagkatapos magsalita, nagmamadaling tumakbo si Yemima. Nawala ang ngiti ni James, at umalis siya sa likod ng bundok. Mayroong ilang mga independenteng manor sa likod ng bundok. Pumasok si James sa isa sa mga manor at pumasok sa isang silid. Humiga siya sa kama, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, at tumangala sa kisame. Matagumpay niyang napasok ang Doom Race. Gayunpaman, ang Dooms ay hindi nagkakaisa, at marami sa kanilang mga paksayon ay lihim na nakikipagkompetensya para sa posisyon ng kahalili ng Patriarch ng Doom Race. Bukod dito, ang kanyang biglaang pagbabalik ay pumukaw ng hinala ng mga powerhouse ng Doom Race. Marami ang malamang na naghihinala sa kanyang pagkakakilanlan at susubukan ang maraming bagay upang subukan siya. Kahit na siya ay madaling makapasa sa kanilang mga pagsubok, ang pagkakaroon ng makabuluhang impluwensya sa Doom Race ay magiging mahirap. Nagsimulang mag-isip si James ng mga susunod niyang hakbang. Siya ay kasalukuyang kahalili ng Patriarch ng lahi ng Doom. Bagaman ang ibang mga paksayon ay may mga kandidatong humalili sa kanyang posisyon, pinigilan ng Grand Patriarch ang kanilang mga pukana. Ang Grand Patriarch ang pinakamalakas sa Doom Race at nabalitang malapit nang maabot ang Kylem Acme rank. Pagkatapos ng mahabang panahon, posibleng isa na siyang Kylem Acme. Hanggat nabubuhay pa si Dolph, magiging imposible para sa akin na maging Patriarch para magkaroon ng impluwensya sa Doom Race. Kumunot ang noo ni James. May plano na siya sa isip getting rid of Dolph. Pagkatapos ng kamatayan ng kasalukuyang Patriarch, siya ay magtatagumpay sa posisyon. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol pagkatapos niyang maging Patriarch ng lahi ng Doom. Gayunpaman, alam ni James na hindi siya tatanggapin ng Doom Race bilang kanilang Patriarch sa kanyang kasalukuyang cultivation rank. Para makumbinsi niya ang Doom Race na tanggapin siya, kailangan niyang maabot ang Acme rank. Race pagkatapos makapasok sa Acme rank. Huminga ng malalim si James. Ngayon na matagumpay niyang napasok ang Doom Race,
kailangan niyang gawin ang mga bagay ng paisa-isa. Mayroon na siyang kumpletong Chaos Path, kaya tiyak na makakamit niya ang Doom. Si Wyatt ang pag-asa ng Doom Race. Sa makatuwid, marami sa mga Dooms ang naibsan pagkatapos na ligtas na bumalik sa kanila si Wyatt. Bagamat buhay pa ang Grand Patriarch, nasugatan siya sa labanan na nangyari sa Primordial Realm. Noon, kinubkob siya ng mga powerhouse ng human race at nagtamo ng matinding pinsala. Ngayon, halos hindi na niya kayang kumapit ng mas matagal. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang potent cultivation base para mapanatili ang kanyang life force dahil ang Doom Race ay hindi pa nagsilang ng bagong powerhouse. Pagkabalik ni Wyatt, maraming powerhouses ang natahimik. Kasabay nito, mayroon ding ilan na nagdududa sa pagkakakilanlan ni Wyatt. Si Wyatt ay nahulog sa mga kamay ng Heaven Eradicating Sect. Logically speaking, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, siya ay lumabas na buhay at bumalik sa asol. Sa makatuwid, marami sa powerhouse ng Doom Race ang napakahinala sa kanya. Ang Great Elder ng Doom Race, si Yori, ang unang nagpahayag ng kanyang hinala. May malaking awtoridad si Yori sa Doom Race. Minsan, kahit si Dolph, ang patriarch ng lahi ng Doom, ay hindi siya mapabulaanan. Sa loob ng meeting hall sa Main Peak, sinabi ni Yori, ang timing ng kanyang pagbabalik ay masyadong nagkataon. Bumalik siya kaagad pagkatapos na kami ay akusahan ng Soul Race na makiisa sa human race. Para sa kanya na bumalik habang may napakaraming kakaibang chismis na nangyayari sa akin ay naghihinala sa akin na ito ay isang tukana ng mga tao. Pagkarinig nito, sinabi ni Dolph, you must be overthinking it. Anong kakayahan mayroon ng human race para hikayatin si Wyatt na ipagkanulo tayo? Sang-ayon ako. Iyan ay tunog na mapangahas. Maraming matatanda ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon, na sumusuporta kay Wyatt. Sinabi ni Yori, naniniwala ako na hindi kailanman papanig si Wyatt sa mga tao. Ngunit paano kung ang Wyatt na bumalik sa atin ay hindi totoo? Paano kung talagang isang tao siyang nagpapanggap bilang si Wyatt? Ang isa pang elder ay agad na nagmungkahi, na nagsasabing, dahil pinaghihinalaan ni Elder Yori na ang kasalukuyang Wyatt ay peke, tawagan natin siya dito at magsagawa ng pagsusuri upang maihayag ang katotohanan. Sang-ayon ako. Magandang ideya iyon. Maraming matatanda ang nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Tumingin si Yori kay Dolph at nagtanong, ano ang sasabihin mo? Walang magawang sagot ni Dolph, dahil lahat ay pumayag, gawin natin ang pagsusuri. Kung talagang tao siya, ako mismo ang magpapaalis sa kanya. Pero, kakauwi lang niya, kaya hayaan muna natin siyang magpahinga saglit. Sabi ni Yori, that settles it. Ipapasa namin siya sa isang pagsusuri sa loob ng 100 taon. Isasagawa namin sa publiko ang pagsusulit. Sige, iyon lang para sa pagpupulong ngayon. Tumayo si Dolph, dinismiss ang pulong, at lumabas ng bulwagan. Si James ay nagpapahinga sa Mount Doom. Di nagtagal pagkatapos ng pag-alis ni Yemima, bumalik siya upang makita siya. Si James ay nakahiga sa kama, samantalang si Yemima ay nakaupo sa isang upuan sa tabi niya. Nag-aalalang sinabi niya, si Elder Yori ay naghihinala sa iyong pagkakakilanlan at gusto niyang magsagawa ng pagsusuri sa iyo sa loob ng 100 taon. Bumangon si James sa kama at ngumisi. Tumingin siya kay Yemami na nakaupo sa tabi niya at nagtanong, naniniwala ka ba sa akin? Tumingin sa kanya si Yemima at sinabing, bagaman hindi ako nagtagal sa iyo, pamilyar ako sa iyong aura. Bakit ako magdududa sa iyo? Bahagyang ngumiti si James, lumapit kay Yemima, at umupo sa tabi niya. Ano sa palagay mo ang gagawin ni Elder Yori para subukan ang aking pagkakakilanlan? Walang pagdadalawang isip na sabi ni Yemima, napakadiretso lang siguro. Una, malamang nasusubukan niya ang iyong soul aura. Pangalawa, hahanapin niya ang iyong kaluluwa at susuriin ang iyong mga alaala. Pangatlo, gusto niyang makita ang chaos power mo. Dahil ang chaos power ay natatangi sa Doom Race, hindi kayang linangin ng mga tao ang chaos power. Gayun din. Pagkatapos ng bahagyang paghinto, sinabi ni Yemima, malamang nasusubukan niya ang iyong pangangatawan at kapangyarihan ng bloodline. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, mukhang hindi nasisiyahan si Elder Yori na nakauwi na ako.
Marahil ay inayos niya ang paghuli sa akin sa lahi ng kaluluwa para maalis niya ako. Sa ganoong paraan, mapipili niya ang kanyang kandidato para pumalit sa aking posisyon. Sinulyapan siya ni Yemima at pinaalalahanan siya, na nagsasabing, hindi ka dapat nagbubuga ng kalokohan. Ayos lang kapag ako lang, pero wag kang magsasabi ng ganyan sa labas ha. Casual na sagot ni James, tayo lang naman dito. Dagdag pa, sinasabi ko lang ang mga katotohanan sa nakikita ko. Hindi ko sasabihin ang mga bagay na ito sa labas ng walang tiyak na ebidensya. Magpahinga ka ng mabuti. Magkikita pa tayo sa loob ng ilang araw. Kabanata 4183. Tumayo si Yemima at lumabas ng kwarto. Pagkaalis niya, nawala ang ngiti ni James. Kilala niya ang pangangatawan at kadugo ni Wyatt at naalala niya ang lahat. Si Wyatt ay may bihirang Thousand Paths Holy Body, na karamihan ay makikita lamang sa mga sinaunang aklat. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang isang may banal na katawan ng Thousand Paths ay maaaring linangin at umangkop sa anumang uri ng path power. Sa kabutihang palad, si James ay mayroon ding parehong pangangatawan at kaya niyang linangin ang lahat ng landas ng langit at lupa. Ang kanyang katawan ay katugma din sa anumang uri ng path power. Tungkol naman sa pagpasa sa Bloodline Power Test, naghanda na rin si James bago pumunta sa teritoryo ng Doom Race. Sa makatuwid, hindi siya natatakot sa anumang pagsubok na mayroon ng Doom Race para sa kanya. Ang balita ng pagbabalik ni Wyatt ay kumalat sa buong Doom Race. Ang mga alingaw-ngaw tungkol sa nagbabalik na Wyatt bilang isang impostor ay kumalat ng malawak at malayo, at lahat ay nagsasabi na siya ay isang tao na nagpapanggap kay Wyatt. Hindi naabala si James sa kumakalat na tsismis sa Doom Race. Siya ay nanirahan sa Mount Doom ng madali, naghihintay ng pagsusuri sa loob ng 100 taon. Sa isang kisap mata, 50 taon na ang nakalipas mula nang makalusot si James sa Doom Race. Sa isang partikular na araw makalipas ang 50 taon, nakaupo si James sa bakuran ng kanyang tirahan nang biglang, isang puting liwanag ang bumaba mula sa langit at lumitaw sa kanyang harapan. Swoosh! Nagtipon ang puting liwanag upang bumuo ng isang babaeng nakasuot ng puting damit. May belo siyang nakatikip sa kanyang mukha, na pinipigilan itong makita. Gayunpaman, ang kanyang mga tampok sa mukha ay maaaring malabo na nakikita. Pagkakita sa babae, agad na tumayo si James at magalang na binati, "Ma'am." Ibinuka ng babae ang kanyang mga labi, at umalangaw-ngaw ang kanyang kaaya-ayang boses. "Wyatt, hiniling ng Grand Patriarch na makita ka sa banal na lugar sa likod ng bundok." Ang babaeng nakatayo sa harap ni James ay may kakaibang pagkakakilanlan. Siya ang personal na kasambahay ng Doom Race's Grand Patriarch at nag-aalaga ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Walang sinuman sa Doom Race ang nakakita sa kanyang pagpapakita ng kanyang lakas noon. "Gusto akong makita ng Grand Patriarch." Kumunot ang noo ni James. Hindi na nagsalita pa ang babae at umalis na ito matapos ihatid ang mensahe. Seryoso ang ekspresyon ni James. Nang makaalis ang babae, sumulpat si Yemima sa bakuran. Tumingin siya sa direksyon kung saan nawala ang babae. Pagkatapos, mabilis niyang nilapitan si James. She asked solemnly, "Bakit bigla kang pinatawag ng Grand Patriarch?" Bahagyang umiling si James at sinabing, "Hindi rin ako sigurado. Kailangan kong pumunta sa banal na lugar sa likod ng bundok. Marahil ay nalaman ng Grand Patriarch na napabuti ko ang aking cultivation base at gusto kong ituro sa akin ang Chaos Sacred Art ngayon na sa wakas ay natugunan ko na ang mga kondisyon para linangin ito." Malaki ang interes ni James sa Chaos Sacred Art. Ang Chaos Sacred Art ay maihahambing sa Primal Mantra. Hindi mabilang na mga powerhouse mula sa iba't ibang lahi ang desperadong lumaban sa Primal Mantra sa Planet Desolation. "Pupuntahan ko siya." Nagpaalam si James kay Yemima at umalis sa bakuran. Diretso siya sa Seclusion Sanctuary ng Grand Patriarch ng Doom Race. Ang likod ng bundok ay puno ng matarik na bangin, at isang talon ang makikita sa di kalayuan. Isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong balabal ang nakaupo sa ibabaw ng isang bato sa isa sa mga bangin. Siya ay may puting buhok at isang puting balbas. Ang kanyang mukha ay kulubot at nalubog, na nagmukhang medyo kalansay. Isang mahiwagang pattern ang makikita sa harapan niya.
Ikinumpas ng matandang lalaki ang kanyang kamay, at ang pattern ay patuloy na nagbabago. Sa isang maikling sandali, lumitaw ang daan-daang milyong iba't ibang pattern. Kabanata 4184. Ang matandang lalaki ay ang Grand Patriarch ng Doom Race, isang powerhouse na nabuhay ng hindi mabilang na taon. Noong nakaraan, siya rin ang nag-propose na salakayin ang human race. Ang pangalan ng Grand Patriarch ay Hira Dalibor. Si Hira ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Noong Primordial Realm era, naabot na niya ang tuktok ng Terra Acme rank at isang hakbang na lang ang layo para maabot ang Kylem Acme rank. Noon, isa na siya sa nangungunang 10 powerhouse ng Greater Realms. Sa sandaling iyon, si Hira ay nagsasagawa ng extrapolation. Mabilis na umikot ang extrapolation formation sa kanyang harapan. Boom! Biglang nabasag ang extrapolation formation sa harap niya. Nakaranas siya ng backlash at nagluwa ng isang subo ng dugo. Bumalik na ang babaeng pumunta para ipatawag si James. Nang makitang nasugatan si Hira, tinulungan niya itong tumayo at tinanong, "Are you okay, sir?" Naka-lotus position si Hira at pinunasan ang dugo sa labi. "Ayos lang ako." Ang babae ay nagtanong, "Ano ang iyong ginagawa, sir?" Mataimtim na sumagot si Hira, "Malapit nang mangyari ang isang sakuna sa Doom Race. Sinusubukan kong tukuyin kung paano lutisin ito ngunit nabigo. Hindi ko man lang matukoy ang sanhi ng sakuna. Hindi lamang ang Doom Race ay haharap sa isang kakilakilabot na kapalaran, ngunit ang Greater Realms ay itatapon din sa kaguluhan. Hindi magtatagal bago sumiklab ang isang malaking kaguluhan sa Greater Realms." Habang nagsasalita, tumingin si Hira sa malayo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang selyadong espasyo. Bumulong siya, marahil ito ay may kinalaman sa human race. Hindi kaya na sila ay muling bumangon pagkatapos ng maraming taon. Sa kanyang kasalukuyang cultivation rank, madali niyang mahihinuha ang maraming bagay. Gayunpaman, hindi niya malaman ang ugat ng kanilang hinaharap na sakuna. "Sir, pumunta po ako sa inyo." Isang boses ang nanggaling sa paanan ng bundok. Huminga ng malalim si Hira, inalis ang problemang isyo sa ngayon. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay at dispersed ang formation sa paanan ng bundok. Umakyat si James sa bundok at mabilis na nagpakita sa harap ni Hira. Nang makita si Hira, sinubukan ni James na lumuhod. "Hindi na kailangan. Pwede ka nang tumayo." Marahang iwinagayway ni Hira ang kanyang kamay. "Thank you, sir," magalang na sagot ni James. Kinawean ni Hira ang kamay at sinabi sa babaeng nakatalukbong, "You're dismissed for now, Lina." "Opo, sir." Tumalikod si Lina Dudney at umalis. Naiwan silang dalawa ni James at Hira. Itinuro ni Hira ang isang bato sa tabi niya at sinabing, "Maupo ka." Umupo si James nang walang sabi-sabi. Pagkaupo, naramdaman niya ang isang malakas na divine sense na bumabalot sa kanyang katawan. Alam niyang sinusuri siya ni Hira, kaya hindi siya tumutol. Pagkaraan ng ilang sandali, ang divine sense ay binawi sa kanya. "Mabuti." Pinuri siya ni Hira, na nagsasabing, "Natutuwa akong ginugol mo ang iyong oras sa labas ng maayos. Bagamat naabot mo na ang quasi-acme rank, hindi pa rin ito sapat." Mapagpakumbaba na sabi ni James, "I'll continue working hard, sir. I won't disappoint the Doom Race's expectations of me." "Ma'am." Bahagyang tumango si Hira. "I've deduced that our family is about to go through a catastrophe. If we can't survive it, we'll become a weak race." Kabanata 4185. Nagulat si James sa sinabi niya. Nagmamadali siyang nagtanong, "What do you mean, sir?" Umiling si Hira at sinabing, "Hindi rin ako sigurado sa mga detalye. Marahil ito ay karma. Noon, iminungkahi kong sirain ang human race. Gayunpaman, ang human race ay pinagpala ng Chaos Heavenly Path. Pinilit kong pumunta laban sa Chaos Heavenly Path at winasak sila, na pinipigilan silang umangat sa iba pang mga lahi. Gayunpaman, ang kanilang kapalaran ay paunang itinakda, at ipinagpaliban ko lamang ang kanilang pagbangon." Walang magawang bumantong hininga si Hira. Hindi niya maisip ang sakuna na sasapit sa Doom Race, ngunit siya ay may isang magaspang na hula. Noong ang human race ay mabilis na lumalago, siya ay namagitan at pinigilan ang kanilang pagtaas.
Sa kasamaang palad, ang kanyang mga aksyon ay walang kabuluhan, dahil maaari lamang niyang maantala ang pagtaas ng human race. Tumingin si Hera kay James at sinabing, sa kabila noon, walang ganap. Bagamat hindi ko maisip kung paano mapipigilan ang pamilya natin sa kapahamakan, may mabigat akong hula na ikaw ang susi sa paglutas nito. Tumayo si James mula sa bato, ikinumpas ang kanyang kamao, at magalang na sinabi, sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin, sir. Hanggat maaari kong tulungan ang ating lahi, gagawin ko ang lahat, kahit na ito ay nangangahulugan ng kamatayan. Nagmamalaki ka. Kinawean ni Hera ang kanyang kamay at sinabing, maupo ka. Umupo ulit si James. Huminga ng malalim si Hera at sinabing, my time is almost up. Ha! Nagpanik na tingin si James at galit na nagtanong, paano ito posible? Sumagot si Hera, sa panahon ng labanan sa Primordial Realm, ako ay malubhang nasugatan. Kung hindi dahil sa aking malakas na kapangyarihan, hindi ako makakaligtas hanggang ngayon. Masasabi kong wala na akong gaanong oras. Hindi bababa sa 3 hanggang 5 epoch sa pinakamababa at 3,000 epoch sa pinakamaraming. Ngunit, huwag kang mag-alala. Kahit na mamamatay ako pagkatapos tulungan ang ating lahi na malampasan ang krisis na ito. Tahimik na nakikinig si James sa kanya. Ikinaway ni Hera ang kanyang kamay, at isang gintong aklat na naglalabas ng nakasisilaw na gintong liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ang Chaos Sacred Art. Tumingin si Hera sa ginintoang aklat at same time na sinabi, Wyatt, mayroon kang 1,000 paths holy body at kayang linangin ang lahat ng paths ng langit at lupa, na siyang perpektong pangangatawan para sa paglinang ng Chaos Sacred Art. Mayroon kang higit na potensyal kaysa sa akin. Ginawa. Ikaw ang kinabukasan ng Doom Race. Kung hindi natin malalampasan ang krisis na ito, tatanggo tayo sa pagkawasak. Kapag nangyari iyon, kailangan mong humanap ng paraan upang mabuhay. Magtago at tumuon sa paglilinang. Hanggat habang naglalaan ka ng ilang oras sa paglinang ng Chaos Sacred Art, tiyak na magiging kailam akmin ka sa madaling panahon. Sa pamamagitan nito, muling babangon ang Doom Race. Ang gintong libro ay dahan-daang lumutang patungo kay James. Inunat ni James ang kanyang kamay at tinanggap ang libro. Seryoso niyang sinabi, I'll do my best to meet your expectations. Okay, dismiss ka na. Ikinaway ni Hera ang kanyang kamay. Walang ibang sinabi si James. Inalis niya ang gintong aklat at nagpaalam kay Hera. Pagkatapos, umalis siya sa likod ng bundok. Pagkaalis niya ay muling nagpakita si Lina. Sir, ipinasa mo na lang ba kay Wyatt ang Chaos Sacred Art? I heard rumors being passed around saying that Wyatt's identity is very suspicious. May solemn na ekspresyon ang babaeng nakatalukbong. Sabi ni Hera, I have my plans. Bagamat nakuha na ni James ang Chaos Sacred Art, hindi siya nakaramdam ng pananabik. Nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kung gaano kadali niya itong nakuha. Marami sa mga powerhouse ng Doom Race ang nagdududa sa kanyang pagkakakilanlan at gustong magsagawa ng mga pagsubok sa kanya. Gayunpaman, ibinigay lang sa kanya ng Grand Patriarch ng Doom Race ang Chaos Sacred Art sa ganoong oras. Pakiramdam ni James ay tiyak na may mali. Gayunpaman, hindi pa rin niya maisip kung ano ang sinusubukang makamit ng Grand Patriarch ng Doom Race. Sa kabila ng pagiging clueless tungkol sa mga motibo ni Hera, nadama ni James na ito ay isang masamang simula para sa kanya upang matanggap ang Chaos Sacred Art ng ganoon kadali. Kabanata 4186. Ang buong Doom Race ay nagdududa sa pagkakakilanlan ni James. Gayunpaman, ang Grand Patriarch ng Doom Race, si Hera, ay nagbigay sa kanya ng Chaos Sacred Art ng Doom Race. Naniniwala si James na hindi ito dahil itinuturing siya ni Hera na pag-asa ng Doom Race. Sa halip, may iba siyang motibo. Gayunpaman, hindi pa maisip ni James kung ano iyon. Ngayong si James ay nasa teritoryo ng Doom Race, alam niyang kailangan niyang maging mas maingat na huwag ilantad ang kanyang sarili. Kung hindi, ang kanyang mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Bumalik si James sa Mount Doom. Naghihintay si Yemima sa kwarto. Nang bumalik si James, tumayo siya at nagtanong, paano nangyari ito? Ano ang kailangan ng Grand Patriarch na makita ka?
Umupo si James at nakangiting sinabi, pinatawag niya ako sa banal na lugar at binigyan ako ng Chaos Sacred Art. Ano? Bulalas ni Yemima. The Chaos Sacred Art. Siya ang nagbigay sa'yo. Oo. Inilabas ni James ang gintong libro at basta na lang ibinato kay Yemima. Nahuli ito ni Yemima at ibinalik ito kay James, na nagsasabing, ito ang pinakamataas na kayamanan ng ating lahi. Tanging ang maharlikang pamilya ang pinapayagang maglinang ng Chaos Sacred Art. Collateral member lang ako at hindi ako kwalipikadong makita ito. Magmadali at ilagay kung malalaman ito ng Grand Patriarch, mamamatay ako. Tiningnan ni James ang Chaos Sacred Art sa kanyang kamay. Natukso siyang buksan ang libro ngunit pinigilan ang pagnanasa. Hindi pa siya nakakakuha ng foothold sa Doom Race at ayaw niyang buksan ang libro ng padalos-dalos. Bukod dito, hindi pa rin malinaw ang motibo ng Grand Patriarch. Lahat ng nasa Doom Race ay naghihinala sa kanya. Nakakatakot na ibigay sa kanya ng Grand Patriarch ang Chaos Sacred Art sa ilalim ng ganoong mga pangyayari. Iniligpit ni James ang libro. Hindi ka ba titingin? Nagtatakang tanong ni Yemima. Sumagot si James, hindi na kailangang magmadali. Ang mga bagay ay tense ngayon. Maraming matatanda ang nagdududa sa aking pagkakakilanlan at naghihinala na ako ay isang tao. Kailangan ko munang patunayan ang aking sarili sa kanila. Pupunta lang ako sa pag-iisa at linangin ang Chaos Sacred Art pagkatapos kong makuha ang kanilang tiwala. Tumango si Yemima at sinabing, Ma'am, that's a good idea. Umupo siya sa tabi ni James at bumantong hininga. Pagkatapos, sinabi niya, hindi makatwiran para sa Great Elder at iba pang mga elder na maghinala sa iyo. Huwag mo itong isapuso. Maraming nangyari kamakailan na lubhang nakaapekto sa reputasyon ng ating lahi. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Yemima, nakatanggap kami ng balita na lumitaw ang Great Elder sa Cloud Race at tinulungan silang lutisin ang mga pag-atake ng Bog Race. Pagkatapos silang iligtas, hiniling niya ang kanilang susi upang mabuksan ang formation na nagsisilang kay Soren Clayman. Bukod pa rito, ang lahing kaluluwa ay lumusab sa atin, na inaakusahan tayo ng pakikiisa sa lahi ng tao upang salakayin sila. Upang patunayan ang aming kawalang kasalanan, magkakaroon kami ng komperensya sa lalong madaling panahon. Ang mga powerhouse ng iba't ibang lahi ay iimbitahan sa aming komperensya. Ang mananalo sa komperensya ay gagantimpalaan din ng kayamanan ng aming lahi, ang Chaos Sacred Lotus. Maikling ipinaliwanag ni Yemima kung ano ang nangyari kamakailan. Kalmado ang ekspresyon ni James habang nakikinig sa kanya, ngunit lihim siyang natuwa sa balita. Tanong ni James, sa tingin mo ba pumunta si Elder Yori sa Cloud Race at hiningi ang kanilang susi? Kung oo, ano sa palagay mo ang sinusubukan niyang makamit? Umiling si Yemima at sinabing, paano ko malalaman? Kung titingnan mula sa timing, wala si Elder Yori sa teritoryo ng Cloud Race nang salakayin sila ng Bog Race. Gayunpaman, hindi ko masasabi kung pumunta siya o hindi. Tanging ang Elder na namamahala sa pagpapatupad ng batas ang maaaring magtanong sa kanya. Gayunpaman, ang Elder na iyon ay bahagi din ng pangkat ni Elder Yori. Kaya, walang magagawa ang iyong ama tungkol dito. Kalmadong tanong ni James, paano natin ipapaliwanag ang ating sarili sa Soul Race at Cloud Race sa conference? Anong paliwanag ang maibibigay natin sa ibang lahi ng Greater Realms? Kabanata 4187. Marahang umiling si Yemima. Isa lamang siyang collateral member sa Doom Race. Bagamat kasal siya kay Wyatt, hindi siya kwalipikadong malaman ang mga pangunahing bagay na ito. She looked at James and suggested, how about asking your father? Bahagyang umiling si James at sinabing, I'm currently a highly suspicious person. Kung hahanapin ko siya ngayon, mas lalo lang siyang magdudulot ng gulo. Maghihintay ako hanggang sa mapatunayan muna ang aking pagkakakilanlan. Inaliw siya ni Yemima, na nagsabing, that sounds good. May mga ilang dekada na lang. You should rest at ease and not stress about it. Bumantong hininga si James at sinabing, napakalaki ng impluwensya ni Elder Yori, at ang kapangyarihan ng kanyang paksayon ay nalampasan na ang paksayon ni Ama. Nag-aalala ako na may binabalak siyang itaboy ako sa Doom Race. Tiniyak siya ni Yemima, huwag kang mag-alala.
Bagamat malakas ang paksayon ni Elder Yori, marami pang paksayon na may mga powerhouse na makakalaban pa rin sa kanya. Sige. Bahagyang tumango si James. Babalik ako para tingnan kung may mga update. I'll notify you as soon as there's anything new. Tumayo si Yemima, nagpaalam kay James, at umalis. Ang kanyang lolo ay isa ring elder sa loob ng Doom Race. Siya ay medyo makapangyarihan at may tiyak na impluwensya sa Doom Race. Pagkaalis ni Yemima, lumabas si James ng silid. Dumating siya sa bakuran at umupo sa lounge area. Alam niya ang tungkol sa panloob na salungatan ng Doom Race. Pagkatapos malaman ang tungkol sa mga detalye, naramdaman niyang ginagamit niya si Yori para pukawin ang kaguluhan. 1/3 was a good idea, nagpanggap siyang si Yori kanina at nagtungo sa Cloud Race at Soul Race. Bilang resulta, ang Soul Race ay hinala sa Doom Race. James murmured, "It seems I'll have to push Yori to do something out of line. Then, I'll use the opportunity to climb in status." Mayroon na siyang pangkalahatang ideya ngunit kailangan ng detalyadong plano sa pagpapatupad. Para maisakatuparan ang kanyang plano, kailangan niyang patatagin ang kanyang posisyon bilang susunod na Patriarch. Mas mabuti pa kung makukumbinsi niya si Dolph na pansamantalang bumaba sa kanyang posisyon at hayaan siyang pumalit saglit. Kung makakamit niya ang kapangyarihang gumawa ng mga desisyon at kontrolin ang Doom Race, magiging mas madaling isakatuparan ang kanyang mga sumusunod na plano. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, bumalik si James sa kanyang silid. Dahil nasa kanya ang susi mula sa Cloud Race, kailangan niyang mag-ingat. Magdudulot ito ng maraming problema kung hahanapin nila ang kanyang katawan. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, binuksan ni James ang isang maliit na espasyo sa kanyang acupoint. Pagkatapos, inilagay niya ang susi, ang primal mantra, at ilang mahahalagang bagay sa espasyo. Bahagyang gamaan ang pakiramdam niya matapos itago ang mga gamit. Pagkatapos, umupo si James sa isang lotus na posisyon sa sahig at nagsimulang magtanim, sinusubukang gamitin ang pamamaraan ng paglilinang ng Doom Race. Dahil nakuha niya ang mga alaala ni Wyatt, nalaman din niya ang kanilang pamamaraan ng paglilinang. Nagsagawa si Wyatt ng kakaibang paraan ng paglilinang ng Doom Race. Bagamat hindi ito maihahambing sa Chaos Sacred Art, isa pa rin itong mabisang paraan ng paglilinang. Bukod dito, pinagkadalubhasaan din ni Wyatt ang isa sa supernatural powers ng Doom Race. Sining ng kidlat ng Chaos. Ang Chaos Lightning Art ay ang pambihirang supernatural power ng Doom Race. Ginamit nito ang Chaos Power. Nang i-cast, ang Chaos Lightning Art ay may nakakatakot at mapanirang kapangyarihan. Natutunan ni James ang mga ito mula sa memorya ni Wyatt at maaari niyang i-cast ang mga ito. Gayunpaman, kung sakali, gusto niyang suriin ang mga ito at unawaing mabuti ang mga ito upang matiyak na magagamit niya ang mga ito ng madali. Kabanata 4188. Lumipas ang ilang dekada sa isang kisap mata. Si James ay hindi gumala sa panahong ito ngunit nanatili sa Mount Doom. Samantala, si Yemima ay tumatakbo ng pabalik-balik, na naghahatid ng bagong impormasyon kay James. Gayunpaman, karamihan sa mga balitang ibinalik niya ay walang silbi. Hindi nagtagal, oras na para sa pagliliti sa pagkakakilanlan ni James. Maraming powerhouse ng Doom Race ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng tuktok, kung saan nakaupo si Dolph sa pinakamataas na upuan ng konseho. Samantala, inaayos ni Yemima ang buhok ni James sa Mount Doom. Nag-aalala talaga ako. Umupo si James sa isang upuan habang sinusuklay ni Yemima ang kanyang buhok mula sa likod. Walang magawa siyang bumantong hininga at sinabing, sa nakalipas na daang taon, wala talagang nagawa si Elder Yori. Gayunpaman, mas lalo akong nababalisa dahil sa pagiging tahimik noon. Natatakot ako na may binabalak siya laban sa iyo. Nakangiting sagot ni James, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ito. Maraming matatanda ang magtitipon ngayon. Kahit na may binabalak si Elder Yori, hindi siya mangangahas na gumawa ng anuman sa lahat ng naruroon. Pagkatapos magsalita, tumayo si James at sinabing, "It's almost time for the trial. Pupunta muna ako sa main deck. Alright. I'll be waiting for your safe return." Nagpaalam si James kay Yemima at lumabas ng bakuran.
Umalis siya sa Mount Doom at tumungo sa pangunahing tuktok. Bagamat daan-daang light years ang layo ng Mount Doom mula sa pangunahing taluktok, maaaring maglakbay kaagad si James ng malalayong distansya sa kanyang kasalukuyang ranggo. Naglakbay siya ng tuloy-tuloy. Ilang hakbang pa lang ay nagpakita na siya sa paanan ng bundok. Tumingin si James sa matayog na bundok na napapalibutan ng puting ambon. Malabo niyang nakikita ang maraming mar-angle na gusali. Sa harap niya ay isang hagdanan na patungo sa tuktok ng bundok. Umakyat siya sa hagdan ng may mga hakbang. Marami sa mga senior member ng Doom Race ang natipon sa Main Peaks Hall. Libo-libo sa kanila ang nakamasid sa pag-akyat ni James sa hagdanan. Tumayo si James sa gitna ng bulwagan, ikinulong ang kanyang mga kamao, at magalang na tumawag, "Ama." Pagkatapos nito, tumingin siya sa iba pang matatanda at binati sila, "Mga matatanda." "Wyatt," sinabi ni Dolph, na nakaupo sa pinakamataas na upuan, "nagtanong ang ilang matatanda tungkol sa iyong pagkakakilanlan at pinaghihinalaan mong peke ka. Dahil kakauwi mo lang, hindi na kami masyadong nagtanong. Ngayon, gusto kong tanungin mo kung nahuli ka ng human race o soul race." Tumingin si James sa maraming matatanda at sinabing, "Ipapakita ko sa inyo ang aking mga alaala." Pagkatapos magsalita, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang fragment ng kanyang alaala ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay isang eksena na kasama niya ang maraming miyembro ng Doom Race na kinubkob ng Heaven Eradicating Sect. Ang mga ito ay kilalang katotohanan. Dahil maraming bantay mula sa Dooms ang sumama sa kanya, hindi kayang patayin ng Heaven Eradicating Sect ang kanyang buong grupo. Sa kalaunan, nakatakas ang ilang gwardya. Pagkatapos, maraming powerhouses mula sa Heaven Eradicating Sect ang lumitaw at pinatay ang ilang kasamang gwardya. Hindi kayang patayin ng Heaven Eradicating Sect ang kanyang buong grupo, at may ilang gwardya na nakatakas. Gayunpaman, si Wyatt ay nakuha ng Heaven Eradicating Sect. Pagkatapos, isa pang alaala ang lumitaw sa kanilang harapan. Dinala si Wyatt sa isang misteryosong lugar ng isang powerhouse mula sa Heaven Eradicating Sect. Nakakulong siya sa isang madilim na selda, at lumitaw ang ilang misteryosong figure na nakasuot ng itim na damit. Siya ay paulit-ulit na binugbog ng mga letigo at tinanong tungkol sa Chaos Sacred Art. Ang pekeng senaryo na ito ay pilit na inilipat sa kanyang mga alaala. Hindi talaga ito nangyari at umiral lamang sa imaginary world na itinayo ni James. Kaagad pagkatapos, isang miyembro ng Heaven Eradicating Sect ang lumitaw sa piitan at nakipag-chat sa mga mahiwagang figure. Diretso ang kanilang pag-uusap at pangunahing nauugnay sa Chaos Sacred Art. Sa huli, nagsimula silang mag-away dahil sa Chaos Sacred Art. Sa kanilang mga laban, sinamantala ni Wyatt ang pagkakataong makatakas. Tumigil sa paglalaro ang mga alaala. Napatingin si James kay Dolph at sa mga matatanda. Pagkatapos, same time niyang sinabi, "Ipinakita ko sa iyo ang mga alaala ko sa aking pagkabihag at pagtakas. Talagang ang Heaven Eradicating Sect ang nakabihag sa akin. Gayunpaman, nakulong ako sa lihim na base ng Soul Race. Pinahirapan at tinanong ako ng mga miyembro ng Soul Race para sa Chaos Sacred Art. Akala nila magkakaroon ako ng Chaos Sacred Art dahil ako ang Young Master ng Doom Race. Sa kanilang pagtataka, hindi ipinasa sa akin ng Grand Patriarch ang Chaos Sacred Art. Ang paghuli sa akin ay pinlano ng Soul Race at Human Race. Ang kanilang layunin ay ang aming pinakamataas na kayamanan, ang Chaos Sacred Art." Matapos panoorin ang mga alaala ni James, ang ilang matatanda ay sumimangot at nag-usap sa kanilang mga sarili. Tumayo si Yori at sinabing, "Nakabisado mo na ang iba't ibang landas ng langit at lupa, kaya hindi imposibleng mapeke mo ang mga alaalang ito." Tumingin si James kay Yori at magalang na nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin, Elder Yori? Sinasabi mo bang sinusubukan kong linlangan ang lahat?" Paliwanag ni Yori, "Hindi naman sa nagdududa ako sa iyo, Wyatt. Gayunpaman, lumalabas ang mga tsismis na nagsasabi na bumisita ako sa Cloud Race at kinuha ang kanilang susi." "Ha? At ano ang kinalaman niyan sa akin?" Natatawang sabi ni James. Tinitigan ni Yori si James at seryosong sinabi, "Hindi pa ako nakapunta sa Cloud Race dati, at malamang na ito ay isang doom na nagpanggap sa akin mula noong na-master niya ang Chaos Power.
Ayon sa narinig kong balita, ginamit niya ang Chaos Power para hadlangan ang Bug Race. Kumbinsido ang Cloud Race na ako yun dahil sa Chaos Power na ipinakita ng impersonator. Tanong ni James, so, saan ako magkakasya sa picture na ito? Sinabi ni Yori, ang nilalang na nagligtas sa Cloud Race ay nagbalat kayo sa aking hitsura at nagtataglay ng Chaos Power. Ang tanging angkop sa paglalarawang iyon ay ikaw, na umalis upang magsanay sa labas. Tanong ulit ni James, so you're saying I impersonated you and went to the Cloud Race to ask for their key? Mayroon ka talagang ligaw na imahinasyon, Elder Yori. Hindi mo dapat ako akusahan ng mga ganitong krimen. Hindi ko kinaya ang ganoong kasalanan. Posible rin na ikaw ang gumawa ng lahat. Anong sinabi mo? Galit na galit si Yori. Agad namang pumagitna si Dolph mula sa pinakamataas na upuan, tama na. Nagtipon kami dito ngayon para i-verify ang pagkakakilanlan ni Wyatt, hindi para imbestigahan kung sino ang pumunta sa Cloud Race para hingin ang kanilang susi. Agad na lumuhad si James sa lupa, tumingin kay Dolph, ikinulong ang kanyang mga kamao, at sinabing, pare, tulungan mo akong linisin ang aking pangalan. Sumigaw si Dolph, dalhin mo sa akin ang Chaos Mirror. Dalawang gwardya ang pumasok sa bulwagan na may dalang mahiwagang salamin. Tumingin si James sa maraming elder at sinabing, ipapakita ko sa inyo ang aking mga alaala. Pagkatapos magsalita, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang piraso ng kanyang alaala ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay isang eksena niya na maraming miyembro ng Doom Race ang kinubkob ng Heaven Eradicating Sect. Ang mga ito ay kilalang katotohanan. Dahil maraming bantay mula sa Dooms ang sumama sa kanya, hindi kayang patayin ng Heaven Eradicating Sect ang kanyang buong grupo. Sa kalaunan, nakatakas ang ilang gwardya. Pagkatapos, maraming powerhouses mula sa Heaven Eradicating Sect ang lumitaw at pinatay ang ilang kasamang gwardya. Hindi kayang patayin ng Heaven Eradicating Sect ang kanyang buong grupo, at may ilang gwardya na nakatakas. Gayunpaman, si Wyatt ay nakuha ng Heaven Eradicating Sect. Pagkatapos, isa pang alaala ang lumitaw sa kanilang harapan. Dinala si Wyatt sa isang misteryosong lugar ng isang powerhouse mula sa Heaven Eradicating Sect. Malungkot ang ekspresyon ni Yori. Kahit sino pa ang tumayo sa harap ng Chaos Mirror, ang kanilang Soul Genesis ay ganap na mabubunyag. Gayunpaman, ang Soul Genesis na naaninag sa salamin ay kay Wyatt, at walang pagkakamali. Sa kabila ng mga resulta, naramdaman pa rin ni Yori na ang Wyatt sa harap nila ay kainahinala. Sa pagkakaalam ko, may isang mahiwagang damong tinatawag na Soul Glow. May kakayahan itong kopyahin ang Soul Aura ng isa pang nilalang. Nagulat si James nang marinig ni Yori na binanggit ang Soul Glow. Gayunpaman, pinanatili niya ang isang kalmadong kalmado. Tumingin siya kay Yori at sinabing, kahit na totoo ang sinabi mo at talagang kayang kopyahin ng isang Soul Glow ang aura ng ibang nilalang, paano ito? Pagkatapos magsalita, nagpatawag si James ng bola ng enerhiya sa kanyang palad. Hinimok niya ang kanyang Chaos Power. Bukod dito, ito ang kumpletong anyo ng Chaos Power. Mayroon akong 1,000 Paths Holy Body at nilinang ko ang iba't ibang landas ng langit at lupa, na nagpapahintulot sa akin na magkaroon ng purong Chaos Power. Liwanagin mo ako, Elder Yori. Kahit na kayang kopyahin ng Soul Glow ang kaluluwa ng isang tao, maaari ba nitong kopyahin ang 1,000 Paths Holy Body, ang iba't ibang Path Powers, at maging ang aking purong Chaos Power? Napaka-agresibong wika ni James. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Dolph, kinuyam ang kanyang mga kamao, at sinabing, pare, 100 taon na ang nakalipas mula nang makauwi ako. Marami na rin akong narinig na tsismis sa panahong ito. Mangyaring imbestigahan ang mga tsismis tungkol sa pagbisita ni Elder Yori sa Cloud Race at paghingi ng kanilang susi. Nagsimula ring magtaas ng hinala si James laban sa pangkat ni Yori. Alam niyang walang magandang may dudulot ang pag-upo at paghihintay. Alisin ang Chaos Mirror. Hindi siya sinagot ni Dolph bagkus ay pinakiusapan lang niya ang mga bantay ng Doom Race na kunin ang Chaos Mirror. Mabilis na dinala ng dalawang gwardya ang salamin. Sa sandaling iyon, hindi kapani-paniwalang malungkot ang mukha ni Yori. Tama ang Soul Aura ni Wyatt. Nag-check out din ang kanyang iba't ibang Path Powers at Chaos Power. Walang mapili tungkol sa Wyatt sa harap niya.
Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Yori na ang Wyatt dito ay malansa. Tumingin si Dolph kay Yori at nagtanong, may pagdududa ka pa ba tungkol sa pagkakakilanlan ni Wyatt, Elder Yori? Sumagot si Yori, hindi. Wala siyang masabi, nakikita ang mga nangyari. Nagkaroon si Wyatt ng Thousand Paths Holy Body na napakabihirang. Kahit na ang human race kahit papaano ay nakatagpo ng isang tao na may Thousand Paths Holy Body, imposibleng linangin ang lahat ng iba't ibang path ng langit at lupa, at hindi rin maaaring linangin ng isang tao ang purong chaos power. Walang pagpipilian si Yori kundi ang maniwala na ang Wyatt na nakatayo sa bulwagan ay totoo. Bagamat napatunayan ang pagkakakilanlan ni Wyatt, naramdaman ni Yori na ipinagkanulo niya ang lahi ng Doom at nagtatrabaho siya sa human race. Kung hindi, walang paraan para ipaliwanag ang insidente sa Cloud Race. May isa pa kayang miyembro ng Doom Race na nagpanggap sa kanya. Tumingin si Dolph kay Yori at nagtanong, kung gayon, pakipaliwanag kung nasaan ka noong inatake ng Bug Race ang Cloud Race. Agad na ipinaliwanag ni Yori, nasa isang maliit na mundo ako na naghahanap ng Empyrean Herb. May maari bang magpatotoo para sa iyo? Tanong ni Dolph. Umiling si Yori at sinabing, nagpunta ako mag-isa at walang sinumang magpapatuto sa aking kinaroroonan. Kung gayon, kailangan mong ipaliwanag ang bagay na ito sa Soul Race sa aming nalalapit na kumperensya. Dahil sa sulsol ni Great Elder Yori, maraming sect elders of the Dooms ang naghinala na may ibang gumagaya kay Wyatt. Pagkatapos ng pagsusuri, inalis ni James ang kanilang mga pagdududa tungkol sa kanya. Ngayon, natiyak na ang kanyang posisyon bilang minor patriarch. Gayunpaman, alam niyang simula pa lamang ito. Hinding-hindi siya papayagan ni Yori at ng iba pang parehong ambisyosong sect elder na maging susunod na patriarch. Iyon ay dahil matagal na ang nakalipas, nangako si Wyatt na lalaban sa iba pang mga kahanga-hangang lahi ng lahi. Sa ngayon, nanirahan si James sa Mount Doom. Noong una, gusto niyang hanapin si Dolph para mas maunawaan ang sitwasyon. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang pagnanasa at hindi pumunta. Ang kanyang mga araw sa Mount Doom ay medyo walang pakialam. At least may magandang babae dito. Yemima Dalbor. Bagamat nakamasid lamang siya sa kanyang mga mata, ang pagtingin sa ganoong kagandahan ay sapat na upang ilagay siya sa magandang kalooban araw-araw. Sa isang kisap mata, siya ay nasa Doom Race sa loob ng 3,000 taon. Isang araw, dumating ang isang chambermaid ni Dolph sa Mount Doom. Minor Patriarch, gusto ng Patriarch na makita ka sa library. Naiintindihan ko. Bahagyang kumaway si James at sinabing, you're dismissed. Tumalikod na ang chambermaid para umalis. Tumingin si James kay Yemima sa tabi niya at nagtanong, Yemima, sa tingin mo bakit ako pinatawag ni Itay? Sabi ni Yemima, para sa pagtitipon, syempre. Mula nang kumpirmahin ng Chaos Mirror ang iyong pagkakakilanlan, maraming sect elder ang piniling paniwalaan ka. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagnanais na ikaw ay maging susunod na patriarch. Lahat sila ay naghahangad ng sarili nilang mga tao sa trono. Ayon sa aking katalinuhan, iniwan ni Hodor Dalibor ang kanyang closed-door meditation. Pagkasabi noon, naging malungkot ang ekspresyon ni Yemima. Hodor. Napakurap si James. Alam niya kung sino si Hodor. Ang Doom Race ay nahahati sa maraming pamilya. Samantala, si Hodor Dalibor ay isang makapangyarihang individual sa ilalim ng bandila ng Great Elder Yori. Isa rin siya sa mga pinakakilalang kababalaghan na nabuhay mula noong edad ng Primordial Realm. Siya ay nasa 3 ranggo sa Chaos Gold Ranking. Sa teoryang pagsasalita, mayroon lamang 2 buhay na nilalang na maaaring tumayo laban sa kanya sa isang labanan sa Quasi-Acme rank. Kahit na laban sa mga mas mataas sa kanyang ranggo, maaaring magkaroon pa rin ng pagkakataon si Hodor. Iyon ay dahil walang malaking power disparity sa pagitan nila. Maaaring nakamit niya ang isang pambihirang tagumpay, malungkot na sabi ni Yemima. Si Hodor ay nasa isang closed-door meditation sa hindi mabilang na taon. Sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanyang saradong pagmumuni-muni, dapat na ang kanyang mga mata ay nasa patriarch, at hindi niya ito gagawin hanggat hindi siya nakatawid sa Acme rank. Ang isang individual na nasa 3 ranggo sa Chaos Gold Ranking ay magiging napakalakas pagkatapos maabot ang Acme rank.
Sa totoo lang, walang pakialam si James sa mga tao sa Chaos Gold Ranking. Marami lang siyang ace sa kanyang manggas. Gayunpaman, sa sandaling gumanap, ang kanyang pagkakakilanlan ay malalantad. Anuman, ang mga galaw tulad ng tatlong pagbabagong apoy ng flame art ay mabubuhay. Iyon ay dahil ang lahat ng pumasok sa Planet Desolation ay namatay. Dahil dito, ang mga nasa labas ng mundo ay walang alam tungkol sa planeta at sa tatlong apoy ng flame art. Ang tanging nakakaalam ay sina Wotan Buster at Leilani Amani. Buo ang tiwala niya kay Wotan. Kahit na ginawa niya ang tatlong pagbabago ng apoy ng flame art bilang minor patriarch ng Doom Race, naniniwala siya na itatago ni Wotan ang sekreto sa kanyang sarili. Samantala, ang mga alaala ni Leilani ay nabura na niya. Bukod kay Hodor, iniwan din ni Manly Dalibor ang kanyang closed-door meditation, sabi ni Yemima. Kahit siya, malungkot ang ekspresyon ni James. Si Manly Dalibor ay isa pang kababalaghan ng Doom Race. Isa rin siyang henyo na ipinanganak pagkatapos ng digmaan ng Primordial Realm. Siya ay nirerango na pangalawa sa Chaos Gold Ranking, mas mataas pa sa Hodor. Si Manly Dalibor ay pinili ng iba pang sect elders at may karapatang maging susunod na patriarch. Sinabi ni Yemima, noon, kinalaban mo sina Hodor at Manly para sa posisyon ng patriarch. Noon, quasi-admins na sila sa tuktok ng Chaos Gold Ranking. Wala kang pagkakataong manalo. Gayunpaman, ang Grand Patriarch ay namagitan at itinalaga ka bilang minor patriarch. Gayunpaman, tumanggi ang ibang sect elders na tanggapin ang naturang desisyon. Kaya, ang kasunduan upang labanan sa hinaharap. Alam ni James ang tungkol sa labanan. Maraming taon na ang nakalipas. Noon, mahina pa rin ang cultivation base ni Wyatt sa Ancestral God rank lang. Gayunpaman, taglay niya ang banal na katawan ng Thousand Paths. Kaya naman itinalaga siya ng Grand Patriarch bilang minor patriarch. Ang ibang sect elders ay tumanggi na tanggapin ang ganoong desisyon. Kaya naman, iminungkahi nilang lumaban si Wyatt laban kina Hodor at Manly sa sandaling tumawid siya sa quasi-acme rank upang makipagkumpetensya para sa posisyon ng patriarch. Dahil mahina si Wyatt, wala siyang choice kundi tanggapin. Nagmadali silang umalis sa kanilang closed-door meditation nang mabalitaan nilang bumalik ka na. Mukhang wala silang planong bigyan ka ng kahit anong kwarto para lalo pang tumaas ang iyong lakas. Malapit nang magsimula ang labanan para sa posisyon ng patriarch. Tumingin si Yemima kay James, na nakabalat kayo bilang Wyatt, at nagtanong, sigurado ka ba? Sumili ang ngiti sa mukha ni James. Taglay ko ang banal na katawan ng Thousand Paths at nilinang ko ang Greater Paths. Kapag pinagsama ko ang Greater Path sa Chaos Path, ang Chaos Path ko ang magiging pinaka-perpekto sa lahat. Kahit na ang Grand Patriarch ay hindi maihahambing sa akin. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya naiintindihan ang karma. Sa halip, pinalitan niya ang karma ng ibang kapangyarihan. Nang marinig ito, gumaan ang loob ni Yemima. Dahil hinahanap ka ni tatay, pumunta ka na. Hihintayin ko ang iyong magandang balita sa Mount Doom. Tumayo si James at niyakap ang slim figure ni Yemima habang sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Kapag matalo ko sina Hodor at Manly, masisiguro ang aking posisyon bilang susunod na patriarch. By then, you will officially be mine. Namula si Yemima at nagmamadaling itinulak si James, sinabing, you should go. Ngumiti si James at bumitaw sa pagkakahawak kay Yemima bago lumabas. Nang makaalis sa Mount Doom, napawi ang kanyang ngiti. Alam ni Yemima ang maraming bagay tungkol kay Wyatt. Ngayon, kailangan niyang manatili sa pakikipagkaibigan kay Yemima. Kung hindi, makakatagpo siya ng maraming kahirapan sa Doom Race. Bukod, ang Dooms ay isang makapangyarihang lahi. Upang matiyak ang kanyang posisyon bilang minor patriarch o maging ang patriarch, kailangan niyang makuha ang suporta ni Yemima. Huminga siya ng malalim at isinantabi muna ang mga iniisip. Pagkatapos, tumungo siya sa main peak. Ilang hakbang pa lang ay nasa main peak na siya. Mayroong ilang mga manor sa likod ng pangunahing tuktok. Umasa si James sa mga alaala ni Wyatt at pumunta sa isa sa mga manor. Marahan siyang kumatok sa pinto, sinabing, Ama. Pumasok ka. Isang boses ang tumunog. Itinulak ni James ang pinto at pumasok.
Isa itong study room na puno ng mga book racks, kung saan maraming sinaunang teksto. Si Dolph the Patriarch ay nasa kalagitnaan ng pagbabasa ng isang makapal na libro. Habang papasok si James, ibinaba ni Dolph ang kanyang libro at itinuro ang isang upuan, na nagsasabing, "Maupo ka." Umupo si James at tumingin kay Dolph, nagtatanong, "May problema ba, Ama?" Iniwan ni Hodder at Manly ang kanilang closed-door meditation. Malungkot ang ekspresyon ni Dolph. "Ma'am." Tumango si James at sinabing, "Narinig ko kay Yemima. Magkakaroon ng labanan sa pagitan mo at nila. Marahil ay darating ito bago ang pagtitipon, ngunit gagawin ko ang aking makakaya upang ipagpaliban ang labanan." Tumawid sila sa Acme Rank pagkatapos pumasok sa isang closed-door meditation sa napakatagal na panahon. Kahit na ang iyong lakas ay tumaas ng husto habang ikaw ay nasa labas, wala kang pagkakataong laban sa kanila bilang isang quasi-Acmin. Kailangan mong maghanap ng ilang kaalyado at lumahok sa pagtitipon upang makipagkumpetensya para sa Chaos Sacred Lotus. Sa panahong iyon, dapat ay madali mong maabot ang Acme Rank. Saka ka lang magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Ang Dooms ay nag-oorganisa ng isang pagtitipon dahil kumalat ang mga alingaw-ngaw sa mga lansangan. Bukod dito, maging ang Patriarch ng Soul Race ay personal na dumating upang tanungin ang Doom Race. Ang layunin ng pagtitipon ay ipaliwanag ang mga bagay sa lahing kaluluwa at sa iba't ibang lahi sa Greater Realms. Pagkatapos, nariyan ang Chaos Sacred Lotus, isang walang kapantay na kayamanan ng Dooms na hihinag ng isang beses sa bawat 10,000 epoch. Sa pagkakataong ito, ibinabahagi ng Dooms ang Chaos Sacred Lotus sa lahat. Ang mga patakaran ay simple. Kahit sino ay maaaring bumuo ng isang pangkat ng 5 at lumahok sa kompetisyon. Kung sino ang nanalo ay makakamit ang Chaos Sacred Lotus. Gayunpaman, mayroong mahigpit na kinakailangan ng mga nasa ibaba lamang ng Acme Rank ang maaaring lumahok. "Ama, hahanap ako ng ilang kakampi at kukuha ng Chaos Sacred Lotus," sabi ni James. "Ma'am." Bahagyang tumango si Dolph at sinabing, "Maghanda ka na. Tungkol naman sa laban mo at ng dalawa pa, gagawin ko ang lahat para ipagpaliban ito hanggang sa matapos ang pagtitipon. Kaya, huwag kang mag-alala." "Salamat, Ama. Hindi kita pababayaan," magalang na sabi ni James. "Makikita ko ang aking sarili sa labas." Pagkasabi nun ay tumayo siya at lumabas ng study room. Pagkatapos, bumalik siya sa Mount Doom. Sa kanyang pagbabalik, nagtanong si Yemima, "Ano ang sinabi niya sa iyo?" Sabi ni James, "Wala masyado. Sinabi niya sa akin na iniwan ni Hodder at Manly ang kanilang saradong pagmumuni-muni. Tungkol naman sa pakikipaglaban ko sa kanila, sinabi niya sa akin na huwag mag-alala at maghanda para sa pagtitipon. Gagawin niya ang lahat para ipagpaliban ang laban." Saying that, tumingin siya kay Yemima at nagtanong, "Kasalukuyan akong kulang sa 4 na teammates para sa gathering. Mayroon ka bang anumang mga rekomendasyon?" Bahagyang umiling si Yemima at sinabing, "Hindi sa ngayon, pero huwag kang mag-alala. Kapag nagsimula ang pagtitipon, lilito dito ang lahat ng lahi ng Greater Realms. Sa panahong iyon, maaari kang pumili ng iyong sariling mga kasamahan sa koponan. Sa iyong lakas, iyon ay dapat na isang madaling gawain." "Ma'am." Tumango si James. Nagpatuloy si Yemima, si Hodder at Manly ay maaaring tumawid sa Acme Rank. Kaya, hindi sila papayagang lumahok sa pagtitipon at makipagkumpetensya para sa Chaos Sacred Lotus. Ngayon, ang kailangan mo lang malaman ay ang iba pa sa Chaos Gold Rankang, lalo na si Deshaun Yans, na unang nakarerango. Bagamat hindi alam ni James kung sino ang orihinal na Deshaun, nalaman niya ang tungkol sa lalaki sa pamamagitan ng mga alaala ni Wyatt. Si Deshaun Yans ay isang misteryosong tao na ang lahi ay hindi kilala. Siya ay unang nirerango sa Chaos Gold Rankang. Bagamat sikat at kilala, matagal na siyang hindi nagpakita. Si Deshaun ay matagal nang hindi nagpakita sa Greater Realms. Kung hindi dahil sa pangalan niya sa Chaos Gold Rankang, nakalimutan ko na siya. Kung hindi siya lilito, dapat mong makuha ang Chaos Sacred Lotus ng madali. Nag-aalala talaga ako na baka bigla na lang siyang sumulpot. Tingnan natin. Bahagyang kumaway si James. Dahil may natitira pang oras bago ang pagtitipon, isinantabi niya ang mga kaisipang iyon. Papasok ako sa isang closed-door meditation.
Gagawin ko ang lahat para maayos ang aking kalagayan at gumanap ng maayos sa pagtitipon. Alam ng labas ng mundo na si Wyatt ay ang minor patriarch ng Doom race. Gayunpaman, para sa kanila, si Wyatt ay isang buhay na nilalang lamang na may mahinang cultivation base, at nagawa lamang niyang maging minor patriarch dahil sa nepotismo. Pumunta ka. Bahagyang kumaway si Yemima at sinabing, ipapaalam ko sa iyo pagdating ng oras. Ma'am. Tumango si James bago tumalikod para umalis. Nagtungo siya sa likod ng Mount Doom at nakakita ng magandang lugar. Ang lakas ng langit at lupa dito ay sagana. Habang nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa isang bato, naglagay siya ng time formation sa paligid niya. Pagkatapos, nag-set up siya ng isa pang misteryosong formation. Nag-set up siya ng formation na nabuo ng formation inscriptions on planet desolation. Maaaring pigilan ng formation na ito ang titig ng sinumang nabubuhay na nilalang na tumagos. Gayunpaman, hindi niya alam kung ito ay gagana sa Grand Patriarch. Nakaupo sa loob ng formation, gumalaw ang kanyang isip, at dalawang sinaunang teksto ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang isa ay ang primal mantra na nakuha niya sa Planet Desolation, at ang isa ay ang Chaos Sacred Art na ibinigay sa kanya ng Grand Patriarch. Tiningnan niya ang dalawang pinaka-mahiwagang teksto sa Greater Realms at itinago ang primal mantra. Iyon ay dahil ang primal mantra ay dapat na isang lihim. Hindi niya kayang ipaalam kahit kanino. Kung hindi, tiyak na pipilitin siya ng Dooms na isuko ito. Tumingin siya sa Chaos Sacred Art. Ang pabalat ng sinaunang teksto ay ginto, kung saan nakaukit ang ilang gintong sinaunang mga karakter. Ang Chaos Sacred Art. Bamulong si James, ibinigay ito sa akin ng Grand Patriarch kahit na ang aking pagkakakilanlan ay pinagdudahan ng mga elder ng sekta. Anong ginawa niya? Naguguluhan si James. Bago maunawaan ang sitwasyon, hindi siya nang ahas na buksan ang Chaos Sacred Art nang walang ingat. Ang Chaos Sacred Art ay ang walang kapantay na lihim na sining ng Doom Race at isa sa pinakakilala sa kasaysayan ng Greater Realms. Huminga ng malalim si James. Sa huli, hindi niya napigilan ang taksong buksan ng Chaos Sacred Art. Sa pagbukas nito, isang gintong liwanag ang sumilay, na nagtipon sa harap ni James at bumubuo ng mga hanay ng mahiwaga, sinaunang mga karakter. Ang mga karakter na ito ay ilan sa mga pinakasinaunang lahi ng Doom Race. Sila ang Chaos Script, isa sa mga pangunahing script sa Greater Realm. Ang Greater Realms ay matatagpuan sa loob ng Chaos. Samantala, ang pinakamalakas na nilalang sa loob ng Greater Realms ay hindi ang mga buhay na nilalang kundi ang Chaos Heavenly Path. Ang bawat mundo at universo ay may sariling landas sa langit. Kung mas malakas at mas maunlad ang mundo, mas malaki ang landas sa langit. Samantala, ang bawat Heavenly Path sa mundo ay nasa ilalim ng kontrol ng Chaos Heavenly Path. Ang mga karakter sa loob ng Chaos Sacred Art ay naitala sa Chaos Script. Bagamat nakuha na ni James ang mga alaala ni Wyatt at naunawaan ang lahat tungkol sa Dooms, hindi kailanman nakipag-ugnayan si Wyatt sa Chaos Script, ang pinakasinaunang at primordial na karakter ng Dooms. Naramdaman lamang ni James na ang mga karakter na ito ay sinaunang, misteryoso, at patuloy na nagbabago, na nahihigitan maging ang karma script ng Greater Paths. Boom! Habang sinusuri niya ang mga karakter sa harap niya, tila may sumabog na nangyari sa kanyang utak, na naging dahilan upang hindi siya makakilos. Pagkatapos, isang misteryosong tinig ang tila umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga, para itong pag-awit ng isang grupo ng mga monghe at tila nagtataglay ng pinakamahalagang katotohanan ng mundong ito. Sa pagkakataong iyon ay biglang nagkamalay si James. Ang mga gintong karakter sa kanyang harapan ay naglaho, at ang ginintoang aklat sa kanyang harapan ay nagsara. Gaanong misteryoso! Hindi niya makita ang Chaos Script, ni hindi niya maintindihan ang Chaos Sacred Art. Gayunpaman, siya ay pumasok sa isang hindi kilalang ulirat na dulot ng pagmamasid sa Chaos Sacred Art. Masyadong malalim ang Chaos Sacred Art. Ang Chaos Script ay walang kapantay sa lalim at lalim nito, at walang maintindihan si James. Napatingin siya sa nakasarang libro sa harapan niya, at ang misteryosong boses na kanina ay umalangaw-ngaw sa kanyang ulo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-concentrate sa pag-unawa sa mga ito.
Tila nanggaling ang boses sa kaibuturan ng chaos. Gayunpaman, tila nagmula rin ito sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Matapos mag-isip ng isang buong araw, hindi 2/3 pa rin maintindihan ni James kung ano ang boses. Marahil ito ang tinig ng chaos na naglalaman ng pinakamataas na chaos path, bulong niya. Dahil wala siyang maintindihan, isinantabi niya ang mga iniisip. Inimbak niya ang Chaos Sacred Art at tumingin sa direksyon kung saan naroon ang Grand Patriarch sa isang closed-door meditation. Siya ay nag-iisip kung siya ay dapat sumangguni sa Grand Patriarch. Habang nasa isip ang ideyang iyon, agad siyang tumayo at tinungo ang direksyon ng Grand Patriarch. Hindi nagtagal, dumating siya sa labas ng formation, at tinawag niya ang Grand Patriarch mula sa labas ng formation. Grand Patriarch, ako, si Wyatt Dalibor, ay nais na makasama ka. Grand Patriarch. Ilang beses siyang tumawag. Kasunod nito, lumitaw ang isang crack sa formation, at dumating si James sa tuktok ng bundok. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang bato. Mas matanda pa siya ngayon kaysa dati. Lukot ang kanyang mukha, at halos wala na ang kanyang laman. Ramdam ni James na hindi na siya magtatagal sa buhay. Gaya nga ng sinabi ng Grand Patriarch, malapit na siya sa kanyang wakas. Grand Patriarch. Tumingin si James sa Grand Patriarch, na nakapikit at magalang na binati. Bahagyang iminulat ni Hira Dalibor ang kanyang mga mata at tumingin kay James. Inunat niya ang kanyang kulubat na braso at itinuro ang isang bato sa tapat niya, mahinang sinabing, maupo ka. Tumalon si James sa isang bato sa tapat ni Hira at umupo sa isang lotus position. Sa pagtingin kay Hira, na ang sigla ay humihina na, tinanong niya, ano ang nangyari, Grand Patriarch? Bakit ang sigla mo ay mabilis na tumagas? Bumantong hininga si Hira at sinabing, nagdusa ako ng pangmatagalang pinsala noong digmaan sa human race. Himala na yata na nakaligtas ako hanggang ngayon. Wala na bang ibang paraan, Grand Patriarch? Kailangan ka ng dooms. Kung wala ka, paano tayo tatayo sa gitna ng iba pang lahi bilang pantay-pantay? Bahagyang winagaway ni Hira ang kamay niya at pinutol si James. May potential ka, Wyatt. Ikaw ang kinabukasan ng dooms. Hanggang sa ikaw ay bumangon bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang, hindi ako susuko ng ganoon kadali. Ang tanging bagay na inaalala ko ay ang kapigatian ng dooms. All this while, paulit-ulit akong nag-extrapolate. Bagamat naubos na ang karamihan sa aking lakas, nagawa kong silipin ang lihim ng langit. Nang marinig ito, natigilan si James. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago habang nagtanong, mayroon ka bang paraan upang malutas ang krisis ng dooms? Hindi sumagot si Hira sa tanong ni James. Sa halip, nagpatuloy siya, hindi ko alam kung bakit o paano lalabas ang krisis ng dooms. Gayunpaman, nakita ko na ang dakilang Elder Yori ay magiging kasangkot dito. Ang dakilang Elder. Nagsalubong ang kilay ni James. Iniisip niya kung ano ang gustong sabihin ni Hira. Nasabi ba niya ang mga salitang ito dahil naghinala na siya sa kanya? O kaya niyang tinusok ang Heaven's Secret at nalaman niyang kasali si Yori? Imposible iyon, Grand Patriarch. Ang Great Elder ay napakatapat sa lahi ng Doom. Bagamat nagkaroon ng maraming internal power struggle sa loob ng ating lahi, lahat ay nagkakaisa sa harap ng panlabas na agresyon. Huminga ng malalim si Hira at sinabing, hindi mo naiintindihan. Walang sinuman sa Doom Race ang maaaring maglinang ng pinakamataas na Chaos Sacred Art. Mula noong unang panahon, iilan lamang ang maaaring maglinang ng Chaos Sacred Art. Ang Great Elder ay may malaking potensyal at lubhang ambisyoso. Gayunpaman, hindi niya maaaring linangin ang Chaos Sacred Art. Kaya naman ibinaling niya ang kanyang atensyon sa human race's blithe omniscience. Bagamat ang cultivation path ng human race ay maaaring linangin ng lahat ng iba pang lahi, ang Yuri's omniscience path ay umabot sa ikawalong yugto sa edad ng primordial realm. Ngayong hindi na mabilang na taon na ang lumipas, who knows what stage he is at now. Sandaling huminto si Hira bago nagpatuloy, base sa kanyang mga ginawa kamakailan, marahil ay tumawid na siya sa 9th stage. Ngayon, gusto niyang makuha ang Blithe Omniscience. Sa ganoong paraan, magiging invincible siya.
Makatwiran kay James ang pangangatwiran ni Hera. Tanong ni James, ang ninth stage ng omniscience path ng human race ay katumbas ng Kylem Am's rank, sa palagay ko. Speaking of the omniscience path H's ninth rank, naging malungkot ang ekspresyon ni Hera. Natatakot ako na ito ay lampas pa sa Kylem Acme rank. Ang lakas ng ninth stage ng omniscience path ay hindi ang nakakatakot sa akin. Ang nakakatakot ay ang pisikal na katawan ng isang tao. Sa pagdating sa yugtong ito, ang pisikal na katawan ng isang tao ay magiging hindi masisira. Kahit na ang kapangyarihan ng isang Kylem Acme ay hindi sisira sa pisikal na katawan ng isang tao. Nang marinig ito, nagkaroon na ngayon si James ng mas malinaw na pag-unawa sa ikasyam na yugto ng omniscience path. Sabi niya, sinasabi mo bang may darating na krisis dahil kailangan ng Great Elder ang Blythe Omniscience ng human race para maabot ang ikasyam na yugto ng omniscience path? Bahagyang umiling si Hera at sinabing, hindi naman. Nakikita ko lang na ang Great Elder ay gaganap ng malaking papel dito. Tungkol naman sa ikasyam na yugto ng omniscience path, iyon ay haka-haka ko lamang. Gayunpaman, batay sa impormasyon ng Cloud Race, si Yori ay nagtungo sa Cloud Race at nakuha ang kanilang mga susi. Maaaring tama ang hypothesis ko. Bahagyang tumanggaw si James. Ma'am, nasa kamay ni Soren Clayman ang Blythe Omniscience. Samantala, nakakulong si Soren sa loob ng restricted area ng Cloud Race. Sa pamamagitan lamang ng pagtitipon ng mga susi ng 10 mahusay na karera maaalis ng isa ang Formosayon. Marahil ay nakipagkasundo ang Great Elder kay Soren. Palalayain niya si Soren mula sa kanyang kulungan, at bibigyan siya ni Soren ng Blythe Omniscience. Pagkasabi nun ay tumingin siya kay Hera. Grand Patriarch, may kailangan kang gawin. Kapag nakatakas si Soren, ang Greater Realms ay magugulo. Bahagyang iwinagayway ni Hera ang kanyang kamay at sinabing, noon, ang 10 dakilang lahi ay nagsanib puwersa sa bawat iba pang lahi sa Greater Realms at ginawaran ang human race ng isang matinding dagok sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang providence. Gayunpaman, ang lahi ng tao ay nakakita ng ganitong sakuna, at dahil dito, naghanda ng backdoor ng maaga. Kaya, hindi pinawi ng digmaan ng human race ngunit sinira lamang ang kanilang providence sa loob ng maraming taon. Sa pamamagitan ng pagmamasid ko sa Chaos Heavenly Path, napansin ko na ang providence ng Heavenly Path ay nakatayo na ngayon sa tabi ng human race. Ang ating lahi at marami pang iba sa Greater Realms ay nakikita na ngayon ang pagkabulok ng ating mga lahi. Marahil sa ilang libong epoch, babalik ang probidensya ng lahi ng tao, na higit sa lahat ng iba pang lahi. Ang araw na iyon ay markahan ang muling pagkabuhay ng human race. Natigilan si James. Hindi niya akalain na mamamasid ni Hera ang Chaos Heavenly Path at mahuhulaan pa ang hinaharap. Mayroon bang paraan upang masira ang probidensya ng human race at matiyak ang kanilang pagbaba? Tanong ni James. Bahagyang umiling si Hera at sinabing, not at the moment. Unless. Maliban kung ano. Maliban na lang kung may isa pang Kylem Acme na lumabas mula sa ibang lahi. Sa kanyang malakas na lakas, kaya niyang sugpuin ang providence ng human race para sa isa pang milyong epoch. Gayunpaman, maaari lamang niyang sugpuin at hindi lipulin ang lahi ng tao. Isang araw, sa kalaunan, ang lahi ng tao ay babangon. Ito ay itinakda ng makalangit na landas. Ang lahi ng tao ay isang lahi na pinagpala ng Chaos Heavenly Path. Dahil ang lahi ng tao ang pinuno ng lahat ng lahi, ang bawat lahi ay magiging tao sa sandaling maabot nila ang isang tiyak na ranggo. Bukod sa pagiging perpekto at kagandahan ng lahi ng tao, ang isang tao ay maaari ding pagpalain ng Diyos na landas sa pamamagitan ng pag-ampon ng anyo ng tao. Noon, napakalaki ng probidensya ng human race. Sa isang maikling panahon, sila ay nagkalat ng kanilang mga ugat sa buong Greater Realms. Nang maramdaman ang napipintong pagbabanta, nag-organisa si Hera ng isang lihim na pagpupulong sa iba pang mga lahi upang matuno ang pakay ng human race. Kabilang sa mga ito ang 10 dakilang lahi. Pagkatapos ng pulong, naglunsad ang Greater Realms ng todo-todo na pag-atake sa Primordial Realm kung saan naninirahan ang human race. Matapos ganap na lipulin ang mga makapangyarihang individual ng human race, pinigilan nila ang probidensya ng sangkatauhan.
Gayunpaman, hindi naubos ang probidensya ng sangkatauhan. Ngayon, sa katunayan, ang tides ay nagsimulang umikot. Nahaharap sa ganoong senaryo, maging si Hera ay wala sa sarili. Ang tanging paraan para sugpuin ang providence ng human race ay ang tumawid sa Kylem Acme rank. Gayunpaman, ito ay pansamantala lamang. Nang marinig ito, nagtanong si James, Grand Patriarch, mayroon pa bang iba pang Kylem Acme sa Greater Realms? Bahagyang umiling si Hera at sinabing, baka hindi. Kung ganoon, gaano karami ang alam mo tungkol sa edad kung kailan ang space race ang nangibabaw sa mundo? Ano ang dahilan ng kanilang pagbagsak? Tanong ni James. Ang pagbagsak ng space race ay isang misteryo. Samantala, si Hera, ang Grand Patriarch ng Dooms, ay nabuhay ng hindi mabilang na mga taon at isa sa pinakamalakas na nilalang sa Greater Realms. May dapat siyang malaman. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Hera. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi niya, kapag ang kasaysayan ay umabot sa isang tiyak na punto, isang digmaan ng mga landas sa langit ay tiyak na sasabog. Isang digmaan ng makalangit na landas. Nagsalubong ang kilay ni James. Si Wyatt ay walang mga alaala ng ganitong uri. Tama, isang digmaan ng mga landas sa langit. Huminga ng malalim si Hera at sinabing, nangyayari ang tinatawag na War of the Heavenly Paths dahil napakaraming makapangyarihang individual sa Greater Realms, kaya naapektuhan ito ang operasyon ng Chaos Heavenly Path. Ito ang paraan ng makalangit na landas para lipulin ang makapangyarihang mga individual na ito. Sa ganoong paraan, ang Chaos Heavenly Path ay hindi maaapektuhan ng anumang panlabas na impluensya. Maraming dahilan ng digmaan ng mga landas sa langit. Marahil ay lumitaw ang isang superscripture, o marahil dalawang makapangyarihang individual ang may mga hinaing laban sa isa't isa. Ito ay magiging sanhi ng pagsiklab ng digmaan. Sa anumang kaso, posible ang anumang bagay. Maraming sinabi si Hera na hindi pa narinig ni James. Nang marinig niya ang lahat, nagsalubong ang kilay niya. Medyo komplikado ang paliwanag ni Hera. Siyempre, ito ay mga haka-haka ko lamang. Patuloy ni Hera, dahil nilinang ko ang Chaos Sacred Art, naiintindihan ko ang ilang bagay tungkol sa Chaos Heavenly Path. Sa pamamagitan ng mga operating rules ng Chaos Heavenly Path, nakapag-extrapolate ako ng ilang bagay. Gayunpaman, ang Chaos Heavenly Path ay masyadong malalim. Kahit na ilaan ko ang aking buong buhay sa pag-unawa dito, hindi ko mauunawaan ang kahit isang bahagi nito. Nawala sa pagmumuni-muni si James. Pagkaraan ng ilang oras, nagtanong siya, marami bang Kylem Acme sa Greater Realms noong ang space race ay nang ibabaw sa mundo? Oo. Nakatingin si Hera sa malayo, tila nag-aalala tungkol sa nakaraan ng ang space race ay nang ibabaw sa Greater Realms. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, sinabi niya, sa edad na iyon, ang Patriarch ng Space Race ay naabot ang tuktok ng Kylem Acme rank. Sinasabi nila na malapit na siyang masira ang Kylem Acme rank at maabot ang maalamat na Chaos rank. Ang Chaos rank. Natigilan si James. Kanina pa niya tinanong si Leilani. Bagamat si Leilani ay ang prinsesa ng Angel Race, ang pinakamataas na ranggo na alam niya ay ang Kylem Acme rank. Gayunpaman, isang bagong Chaos rank ang lumitaw ngayon. Talaga, ang Chaos rank. Ito ay isang maalamat, halos gawa-gawa na ranggo. Napabuntong hininga si Hera. Kahit na siya ay nasa tuktok ng Terra Acme rank at nasa tuktok ng Greater Realms, siya ay matatalo ng Chaos rank. Ito ay isang maalamat na ranggo na binanggit ng napakalakas na mga individual. Ang alamat ng Chaos rank ay makakatakas sa isa hanggat hindi pa naabot ng isa ang Kylem Acme rank. Nalaman lang niya dahil isa siyang individual na may pinakamataas na katayuan sa Doom Race. Ang susi ay pinagkadalubhasaan niya ang Chaos Sacred Art, isang kilalang lihim na sining sa Greater Realms. Ang Chaos rank. Inulit ni James ang mga salitang iyon. Sumulyap si Hera kay James at sinabing, sa totoo lang, ang edad kung kailan ang space race ay nang ibabaw sa Greater Realms ay hindi ang pinakamaliwanag na edad sa kasaysayan. Kahit na ang Patriarch ng space race ay malakas at nagkaroon ng pagkakataong masira ang Kylem Acme rank, hindi siya ang pinakamalakas sa kasaysayan. Nang marinig ito ni James ay naintriga. Nang makitang naintriga si James, ngumiti si Hera at sinabing,
Ang pinakamalakas na edad sa kasaysayan ay ang Sky Burial Age. Ang Sky Burial Age. Napatingin sa kanya si James na nagtataka. Oo, ang Sky Burial Age. Huminga ng malalim si Hira at sinabing, ang edad na iyon ay panahon kung saan ang lahat ng panig ay nagpupumilit para sa supremacy. Ang edad na iyon ay gumawa ng napakaraming hindi kapani-paniwalang mga figure. Walang sino man ang maaaring mag-claim na siya ang pinakamalakas sa Sky Burial Age. Napakaraming lihim na sining at supernatural na kapangyarihang ipinanganak sa panahong iyon. Ang ilan sa mga iyon ay ipinasa hanggang sa kasalukuyang panahon at naging ilan sa pinakamakapangyarihang sining at kapangyarihan, gaya ng Blythe Omniscience, Chaos Sacred Art, Primal Mantra, Grand Actualization, Ancient Dreams, at marami pang iba. Ang mga lumikha ng mga lihim na sining na ito ay ang pinakakilala sa lahat. Gayunpaman, hindi nila masira ang tuktok ng Kylem Acme rank at maabot ang maalamat na Chaos rank. Lahat sila ay walang kapantay na mga prodigy na sikat sa buong Greater Realms. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakaabot sa Chaos rank. Dahil sila ay masyadong makapangyarihan at ang mga lihim na sining na kanilang nilikha ay napakalaki, ang mga patakaran sa pagpapatakbo ng Chaos Heavenly Path ay naapektuhan. Sa makatuwid, sila ay inilibing ng langit. Mula sa lihim ng langit na nakita ko, ang paglibing sa langit ay sa katunayan ay isang digmaan ng mga landas sa langit. Mula sa Sky Burial Age hanggang sa edad na kinokontrol ng space race, nagkaroon ng dalawang Wars of the Heavenly Path. Ikinwento ni Hira kay James ang mga nakaraang pangyayari. Siyempre, natutunan ang mga kaganapang ito sa pamamagitan ng Chaos Sacred Art. Kung tungkol sa katotohanan ng nakaraan, hindi ko rin matiyak. Iyon ay dahil ang aking pag-unawa sa Chaos Sacred Art ay hindi pa ganap. Marahil ay natutunan ko lamang ang isang maliit na bahagi ng buong katotohanan. Ang katotohanan ay maaaring mas komplikado kaysa dito. Maraming sikreto ang sinabi ni Hira kay James. Dahil dito, nagkaroon na ngayon si James ng mas malinaw na pag-unawa sa kasaysayan ng Greater Realms. Nalaman niya na ang Blythe Omniscience, ang Chaos Sacred Art, ang Primal Mantra, at marami pang iba ay ipinanganak sa ibang edad. Nalaman din niya na ang ranggo ng Kylem Acme ay talagang ang rurok ng paglilinang. Bagamat mayroong maalamat na Chaos rank, ang mga alamat ay mga alamat lamang, kung tutuusin. Kahit na ang mga lumikha ng mga lihim na sining tulad ng Blythe Omniscience, ang Chaos Sacred Art, at ang Primal Mantra ay hindi makalusot sa ranggo. Sa Greater Realms, hanggat maabot ng isa ang Kylem Acme rank, ang isa ay maituturing na isang makapangyarihang individual. Kung ang isang lahi ay may figure sa Permanence Acme rank, ito ay magiging isang malakas na lahi. Kung ang isang lahi ay may isang tao sa Kylem Acme rank, ang lahi na iyon ay tiyak na mangingibabaw sa lahat. Nga pala, nakita ko na ang Chaos Sacred Art, pero wala akong maintindihan. Nandito si James para konsultahin si Hira tungkol sa Chaos Sacred Art. Tumingin siya kay Hira na nakaupo sa isang lotus na posisyon at magalang na sinabi, "Pakiusap, ibigay mo sa akin ang iyong patnubay, Grand Patriarch." Gayunpaman, bahagyang umiling si Hira at sinabing, "Hindi ko kaya." Hindi mo kaya. Natigilan si James. Ipinaliwanag ni Hira, ang Chaos Sacred Art ay naglalaman ng pinakamataas na Chaos Gospel. Ito ay isang lihim na sining na pinakamalapit sa Chaos Heavenly Path. Dahil ang Chaos Sacred Art ay nakasulat sa Chaos Script, ang text na nakikita ng bawat tao ay naiiba. Kahit na ibigay ko ang aking kaalaman sa iyo, wala kang maiintindihan. Natarante si James. Pagkatapos, naisip niya ang Karma Script. Ang karma ay mahiwaga at ang pinakadakila sa lahat sa mga Greater Path. Dahil dito, ang Karma Script ay hindi maituturo ng pasalita. Naiintindihan ko. Tumango si James. Tumingin si Hira sa kanya at sinabing, "Taglay mo ang banal na katawan ng 1,000 paths at nilinang mo ang kumpletong Greater Paths. Na-master mo na ang Karma Path. Naniniwala ako na mauunawaan mo ang Chaos Sacred Art balang araw. Mula sa Chaos Sacred Art, malalaman mo kung ano ang tunay na Chaos Path at linangin ang tunay na Chaos Power. Marahil ay maabot mo ang taas ng ninuno ng Dooms o higit pa sa kanya." Mataas ang inaasahan ni Hira para kay Wyatt.
Habang pinupuri siya ni Hera, mas naging alerto si James. Malakas ang kanyang pakiramdam na si Wyatt ay lalabas na isang nakakatakot na kalaban sa hinaharap. Gayunpaman, hindi niya ito kayang lipulin habang siya ay mahina pa. Ang Dooms ay isang super race, at bawat Doom ng Royal Family ay mayroong soul lamp sa karera. Kung papatayin niya si Wyatt ngayon, mamamatay ang soul lamp ni Wyatt, at malalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Kung nangyari iyon, hindi niya magagawa ang kanyang plano. Salamat, Grand Patriarch, gagawin ko ang aking makakaya upang maunawaan sila. Bahagyang kumaway si Hera. Tumayo si James at bahagyang yumuko, sinabing, aalis na ako. Tumalikod na si James para umalis. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang Chaos Sacred Art ay totoo. Si Hera ang dakilang patriarch ay hindi kailanman naghinala sa kanya dahil taglay niya ang banal na katawan ng Thousand Paths at nilinang ang Greater Paths. Siya ay katulad ni Wyatt sa bagay na ito. Para kay Hera, walang buhay na nilalang sa mundong ito ang maaaring magpanggap bilang Wyatt. Kaya naman ipinasa niya sa kanya ang Chaos Sacred Art nang magkita sila. Bumalik si James sa Mount Doom. Nakilala mo ang Grand Patriarch.